Nagsisimula ang anime sa isang haring nagngangalang Ingles ng Silver Kingdom na nakahiga sa kanyang higaan na malapit ng mamatay. Napapaligiran siya ng kanyang mga mahal sa buhay at mga opisyal. Bago siya umakyat sa kabilang buhay, dinalaw siya ni Goddess Alistia. Matapos ang lahat ng magagandang bagay na nagawa ni Ingles para sa kanyang mga tao, inalok siya ni Alistia na hilingin ang anumang naisin niya. Nais ni Ingles na nais niyang maipanganak muli, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang mabuhay para sa kanyang sarili kaysa sa iba, kung saan may in love ulit siya sa espada niya at mamaster ito. Pinagbigyan ng Diyosa ang kanyang hiling. Sa ibang mundo, habang isinilang na muli ang hari, tinatanggap siya ng kanyang mga bagong magulang, sina Serena at Luke. Katulad ng dati niyang buhay, sa pagkakataong ito ay pinangalanan din siyang Ingles. Gayunpaman, sa halip na ipinanganak bilang isang lalaki, si Ingles ay ipinanganak bilang isang babae. Ito ay lubhang nakakabigla sa kanya. Si Ingles ay pinagpala ni Alistia na kayang manipulahin ang Aether, hindi katulad ng ibang tao sa mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay binubuo ng Aether, kaya ang makakakontrol sa Aether ay kayang kontrolin ang anumang bagay na umiiral. Habang sinusubukang manipulahin ni Ingles ang Aether, nakita ni Serena na lumulutang siya. Nagulat siya pero naniniwala siyang nagkakamali lang siya. Dinala ni Serena si Ingles sa isang mas ligtas na lugar, dahil ang isang Magicite na halimaw ay nagwawala. Nang marinig na malakas ang halimaw na ito, excited na si Ingles at gustong labanan ito. Dinala sila ng nakatatandang kapatid ni Serena na si Irina sa kanyang lugar. Doon nakita ni Ingles ang kanyang 8 taong gulang na pinsan, si Rafael, at si Refina, na kasing edad niya. Mula doon habang nakikita niya ang Magicite Beast sa bintana, nangangati si Ingles na labanan ito. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok ang isang Magicite Beast sa kanilang tahanan. Si Irina na may hawak kay Refina ay natapon sa impact. Ibinigay ni Serena sina Ingles at Refina kay Rafael. Sinabi niya sa kanya na kunin sila at tumakas. Siya ay nagpatuloy upang labanan ang Magicite Beast. Inilagay ni Rafael sina Ingles at Refina sa likod ng mga upuan at tinulungan si Serena. Dahil kahit nakakatanggap pa lang ng kanyang rune ay nakakahiya kung iiwan niya ang kanyang tiyahin na lumalaban sa Magicite Beast. Ngunit sa kasamaang palad, pareho silang pinabagsak ng Magicite Beast. Nang makitang walang malay ang lahat, pumunta si Ingles sa harap ng Magicite Beast. Bago gumawa ng anuman ang halimaw, ginagamit ni Ingles ang Aether Strike. Ang kapangyarihan ng Aether Strike ay napakalaki, na sa isang atake lang ay natunaw ang Magicite Beast. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay dahil napagod siya sa paggamit nito. 5 taon na ang lumipas mula noon. Sina Ingles at Refina ay nasasaksihan ang swordsmanship ni Rafael laban sa Knights. Nalaman natin na si Rafael ang pangalawa sa pinakamalakas na Escrimador, habang si Luke na kapitan ng mga kabalyero ang pinakamalakas. Si Rambok, isang merchant, ang bumisita at ipinakilala ang kanyang anak na si Raul kay Luke. Pumunta sila dito upang magkaroon ng sparring laban sa mga kabalyero. Nang madali, natalo ni Raul ang mga kabalyero, at naawa sila sa pagiging mahina nila. Napansin ni Ingles na nandaraya si Raul. Gumagamit siya ng magic laban sa Knights para pabagalin sila. Ang magic ay parang sub-compound ng Aether. Dahil ang kakayahan na maramdaman ng mahika sa mundong ito ay napakabihira, ang mga kabalyero kasama si Luke ay walang nakitang anuman. Ang susunod na makikipaglaban kay Raul ay si Rafael. Bago siya pumasok sa labanan, sinabihan siya ni Ingles na huwag tumingin sa mga mata ni Raul. At nang hindi inilalantad ang totoong dahilan, sinabihan siya na gumagamit siya ng ilang uri ng panlilinlang. Sumang-ayon si Rafael at lumaban sa kanya. Noong una, nangingibabaw siya ngunit dahil sa isang pagkakamali, natalo siya sa laban. Upang mapanatili ang dignidad ng mga kabalyero at ng kanyang ama, si Ingles ay sumulong at hinamon si Raul sa isang tunggalian. Tumawa si Raul at sinabihan siyang maglaro na lang ng kanyang mga manika. Ibinubulong sa kanya ni Ingles na alam niya kung ano ang ginagawa niya. At kung hindi niya tatanggapin ang tunggalian ay sasabihin niya sa lahat. Nagalit si Raul at tinanggap ang kanyang hamon. Sinabi ni Luke sa kanyang anak na huwag maging padalos-dalos at umatras sa laban. Bina-blackmail ni Ingles si Luke na kung hindi niya hahayaang lumaban siya, sasabihin niya sa ina niya na bumili siya ng bagong klorera nang hindi sinasabi sa kanya. Matapos marinig ito ay masayang binitawan siya ni Luke. Habang naghahanda silang lumaban, ginamit ni Raul ang kanyang mahika para pabagalin si Ingles. Ngunit sa kakayahan na manipulahin ang Aether, madali niyang na-disperse ang magic. Sa pamamagitan nito ay hindi nagawang makatama ni Raul sa kanya. Si Ingles na nakapikit ay madaling natalo siya. Si Luke bilang isang mapagmataas na ama ay nalulugod na ang isang mahimala ay ipinanganak sa pamilya. Pagkaraan ng 1 taon, sa 6 na taong gulang, parehong sina Ingles at Refina ay pumunta sa simbahan upang tanggapin ang kanilang mga rune. Ang mga rune ay isang marka na natatanggap ng isang tao upang maging isang kabalyero at nagtataglay ng isang artifact. Ang mga rune ay inuri sa espesyal, mataas, gitna, at mababang klase.
Kapag mas mataas ang klase, mas mataas na antas ng mga artifact na maaaring taglayin ng tao. Ang unang nakakuha ng rune ay si Refina. Nakatanggap siya ng isang high-class rune, kaya ang lahat ay masaya. Sunod naman ay si Ingles. Ang lahat ay may napakataas na inaasahan mula sa kanya at naniniwala na makakatanggap siya ng isang special class na rune. Pero sa totoo lang, ayaw ni Ingles. Dahil kung mas mataas ang klase ay mapapatali siya sa kastilyo at mawawala ng kalayaan, na hindi niya gusto sa buhay na ito. Ipinasok ni Ingles ang kanyang kamay sa loob ng kahon at inilabas iyon. Nagulat ang lahat dahil walang natanggap na klase ng rune si Ingles. Nagulat ang lahat at nagtaka kung paano ito posible, dahil ang rune ay batay sa magic na taglay ng isang individual. Pinutol ni Ingles ang daloy ng kanyang mahika gamit ang kanyang kakayahang manipulahin ang Aether at sa makatuwid ay walang natatanggap. Ngayon, siya ay hindi kailangan na magtrabaho bilang isang kabalyero at maaaring makabisado ang kanyang espada nang walang anumang mga paghihigpit. Pagkalipas ng 6 na taon, lahat ay tumatakbo pabalik sa kanilang mga tahanan habang nangyayari ang Prism Flow. Ang Prism Flow ay parang ulan, ngunit may kakayahang ibahin ang anyo ng sinumang nilalang, maliban sa mga tao na maging isang Magicite Beast. Sa maraming Magicite Beast, kakaunti lang ang nagiging Prismer. Ang mga Magicite Beast na ito ay kilala rin bilang King of Rainbow, dahil sa kanilang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan upang sirain ang isang buong bansa. Si Ingles na 12 taong gulang, matapos malaman ang tungkol sa Prismer ay labis na nasasabik at nais na labanan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Habang lumalakas ang ulan, sina Ingles at Refina ay nasaksihan ang Highland. Ang Highland ay isang lugar kung saan nakatira ang mga Highlander. Dito nililikha ang mga artifact at ang kahon na tumutukoy sa rune ng isang individual. Ipinagpapalit ng mga Highlander ang mga ito mula sa mga Lowlanders bilang kapalit ng pera at pagkain. Sa gabi ay naghahanda silang dalawa para sa handaan. Ngayong gabi isang Highlander ang darating upang siyasatin ang mababang lupain. Ipinakilala sila ng ama ni Refina kay Lord Shiani, at kaibigan ni Rafael na si Leon. Si Leon ay tulad ni Rafael na isang banal na kabalyero. Sinabi sa kanila ni Leon na sa kasamaang palad, hindi dadalo si Rafael sa handaan dahil abala siya sa pagkumpleto ng mahahalagang misyon. Sa lalong madaling panahon ay lumitaw ang isang hindi inaasahang bisita, si Raul. Siya na ngayon ang ambasador ng Highlander. Laking gulat ni Ingles nang makita siya at nagtanong kung paano naging Highlander ang isang mababang tulad niya. Sumagot si Raul na sa pamamagitan ng pagbabayad ng sapat na pera sa mga Highlander ay naabot niya ang antas ng isang Highlander. Nakatitig ng may pagnanasa kay Ingles, sinabi nito sa kanya, lumaki ka na ng husto Ingles, mas maganda kung may iba pang ekstrang kasama ka. Pinutol ni Leon ang kanilang pag-uusap at sinabihan sina Ingles at Refina na may gusto siyang ipakilala sa kanila. Dinala niya sila sa labas, at ipinakilala sila kay Ares, isang Hero Menace, na mas malakas pa sa mga Holy Knight. Habang ipinakilala sila ni Leon kay Ares, nang biglaan ay sinampal niya ito at sinabing, hangal ka, itigil mo ito. At umalis na siya. Parehong nabigla sina Ingles at Refina sa nangyari. Biglang may sumigaw mula sa loob. Pagpasok nila ay nasaksihan nila ang sunog na katawan ni Lord Shiani na nakahandusay sa sahig. Si Raul ang nagsunog sa kanya matapos siyang pigilan ni Shiani sa panghaharas sa isang babae. Pinagbantaan ni Raul si Duke Bilford at sinabing, sabihin mo na lang sa iba na namatay siya dahil sa isang sakit. At kung iba ang sasabihin mo, alam mo kung ano ang mangyayari. Ngayon bilang parusa sa hindi paggalang sa isang Highlander, sinabihan ni Raul ang babae mula kanina na pumunta sa kanyang lugar at maging libangan niya sa gabi. Pumasok si Ingles at sinabi kay Raul na imbes na ang babaeng yun, ay kunin na lang siya sa halip, dahil siya naman talaga ang gustong gantihan ni Raul. Masayang sumang-ayon si Raul at sinabihan siyang pumuntang mag-isa sa tinutuluyan niyang villa. Sa pag-alis ni Raul, sinabi niya sa kanyang sarili na sisiguraduhin niyang mapapaluhod siya ng perpekto. Si Ingles gaya ng ipinangako ay pumunta sa kanyang villa, ngunit siya ay hinarang ni Ares. Sinabihan niya si Ingles na bumalik sa kanyang tahanan dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Tumanggi si Ingles na bumalik. Dahil dito, nadismaya si Ares at sinabi sa kanya na aatakehin siya. Natuwa si Ingles matapos itong marinig. Isinasaalang-alang na walang rune si Ingles, sinubukan ni Ares na limitahan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, napagtanto niya na si Ingles ay hindi isang mahinang babae, mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang labanan siya. Kaya, tumigil si Ares sa pag-atake at sinabihan si Ingles na maaari siyang pumasok sa loob ng villa, dahil kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit biglang mula sa kung saan ay tinamaan ng kidlat si Ares. Alam niyang si Leon iyon at sinabihan siyang magpakita ng sarili. Pumunta si Leon dito para patayin si Raul. Pagkatapos ng ginawa niya kay Lord Shiani, gusto niyang patayin ang Highlanders. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang anti-Highland guerrilla organization, ang Steel Blood Front, na pumapatay sa mga Highlander at dinadala ang kanilang teknolohiya sa mas mababang lupain. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang umasa sa kanila ang mga Lowland para sa kanilang kaligtasan.
Tinanong ni Ares kung nagpasya siyang ipagkanulo sila. Dahil bilang Hieromenus at Holy Knight, tungkulin nilang bantayan ang Highlanders. Sumagot si Leon, well, parang ganoon na nga. At ito ang dahilan kung bakit niya inatake siya. Napagtanto kung gaano kalakas si Leon, pumanig si Ingles kay Ares para lang makalaban niya ito. Inilabas ni Leon ang kanyang mga Lightning Beast at inatake sila. Sinabi ni Ares kay Ingles na mag-ingat sa mga Lightning Beast dahil sumasabog sila pagkatapos na masira. Binalot lang ni Ingles ang sarili ng Aether at sinisira sila ng kanyang mga suntok. Parehong hindi makapaniwala sina Ares at Leon sa kanilang nakikita. Biglang tumalon si Refina mula sa bintana kasama ang isang Magicite Beast na sumusunod sa kanya. Habang si Refina ay malapit ng matamaan ng Magicite Beast, tumakbo si Ingles ng mabilis hanggat maaari upang iligtas siya. Tinatanong niya kung bakit siya nandito. Nandito si Refina para maprotektahan niya si Ingles mula kay Raul. At nang umakyat siya sa itaas para tingnan, nakita niya si Raul na biglang nag-transform sa Magicite Beast na ito. Nagulat si Ingles, iniisip kung paano ito posible. Sinabi sa kanila ni Leon na siya ang nagbigay sa kanya ng dosis ng Prism Powder. Ito ay ang powder na natanggap niya pagkatapos niyang sumali sa Stillblood Front. At pagkatapos mag-transform sa Magicite Beast, wala nang paraan para ibalik siya. At hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang paliwanag ay umalis na si Leon. Hindi nagtagal ay dumating doon ang ama ni Refina kasama ang mga banal na kabalyero. Labis silang nagulat nang makita si Raul sa ganitong kalagayan. Kung lalabanan ni Ingles si Raul dito ay masisira rin ang lungsod. Kaya sinama niya si Ares at sinipa si Raul sa mas malayong lugar. Nagulat ang lahat na pareho nilang nagawang sipain si Raul ng ganoon kalayo. Sinabi sa kanila ni Ingles na ito ay ang lahat ng lakas ni Ares. Sinabi sa kanya ni Ares na walang paraan na mayroon siyang ganitong uri ng lakas. Tinakpan ni Ingles ang kanyang bibig at sinabihan siyang sumang-ayon na lang. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar kung nasaan si Raul. Tinanong niya si Ares kung ito ay isang prismer. Sagot ni Ares na hindi, ito ay tulad lang ng isang sanggol kung ihahambing sa isang prismer. Napagpasyahan ni Ingles na kung hindi niya kayang sirain ang halimaw na ito sa isang atake, ay hindi niya kayang labanan ang isang prismer. Pumunta siya sa harap ni Raul at ginamit ang Aether Strike. Sa isang hit lang ay tinutunaw niya si Raul. Dahil nangangailangan nito ng labis na lakas, napagod siya. Kinabukasan habang naghahanda si Ares na isumite ang ulat sa pangyayari kahapon, hiniling sa kanya ni Ingles na sabihin na si Ares ang tumalo kay Raul. Pumayag naman si Ares. Bago siya umalis, tinanong ni Ingles kung bakit niya sinampal si Leon noong una silang magkita sa hardin. Sumagot si Ares na ito ay isang bagay na malalaman din nilang dalawa sa kalaunan, ngunit umaasa siyang sana ay hindi na lang, at umalis na siya. Pagkaraan ng 3 taon, sa edad na 15, parehong nagpasya sina Refina at Ingles na mag-enroll sa Knights Academy sa Royal Capital ng Cairo. Dahil walang rune si Ingles, maaari lang siyang maging squire ni Refina. Pagdating nila sa lungsod ng Nova, sinabihan sila ng may-ari ng restaurant tungkol sa misyon na ibinibigay sa mga kabalyero. Ngunit bago ito, kailangan nilang pumasa sa pagsusulit. Pareho silang madaling nakapasa sa pagsusulit at kalaunan ay naligo. Doon nila nakilala si Cyrene na isang Highlander at may-ari ng Nova. Pakiramdam ni Ingles, mula nang makarating sa lungsod na ito ay unti-unting sinisiksip sa lupa ang kanyang mahika. Tinanong niya si Cyrene tungkol dito, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam ang dahilan. Sinabi ni Cyrene sa kanila ang tungkol sa misyon. Ang ilang mga dating kabalyero ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga mamamayan. Kaya't bago pa maalis sa kanyang kamay ang mga bagay-bagay ay gusto niyang alisin ang mga ito. Kinabukasan, kasama ang iba pang mga recruit na kabalyero ay pumunta sila sa lugar kung saan kasalukuyang naninirahan ang mga dating kabalyero. Ipinakilala tayo kay Hawker, na siyang pinuno at dating kapitan ng Knights. Habang napapalibutan sila ng maraming dating kabalyero, ginamit ni Refina ang kanyang pana para salakayin sila. Ngunit ang kanyang pag-atake ay na-neutralize ng isang babae. Matapos maramdaman ang kanyang lakas, naghinala si Ingles na ang babae ay isang Hieromenus tulad ni Ares. Habang nagsisimula ang labanan sa pagitan ng mga na-recruit na kabalyero at dating mga kabalyero, hinahamon ni Ingles ang Hieromenus, habang sina Refina at iba pa ay nakikipaglaban sa iba pang mga dating kabalyero. Ang pangalan ng Hieromenus ay Sistia Rouge. Si Sistia ay hindi payag na labanan si Ingles dahil siya ay walang rune. Kaya para patunayan ang kanyang mga kakayahan, ginawang mana ni Ingles ang Aether. Ang masaksihan ang ganoong napakalaking halaga ng mana, nagulat si Sistia. Ngayon ay handa na siyang labanan siya, ngunit bago sila magsimula ay sinabihan niya si Ingles na bumunot ng kanyang espada. Dahil marupok ang kanyang espada, tumanggi si Ingles na gawin iyon, at tiniyak kay Sistia na sapat na ang kanyang mga kamay. Mabilis na itinulak ni Sistia ang kanyang sibat patungo kay Ingles, ngunit sa kanyang pagtataka, madaling naiwasan sila ni Ingles. Sinuntok ni Ingles si Sistia at pinalipad ito sa loob ng gusali.
Napagtanto kung gaano siya kalakas, tinanong ni Sistia si Ingles, bakit niya tinutulungan ang mga Highlander sa pagsakop sa lupain ito. Sumagot si Ingles, tinutulungan niya si Cyrene dahil nawalan siya ng pera pagkatapos kumain ng sobra, at para mabayaran ang kakulangan ng pera na itinutulong niya. Nadidismaya si Sistia sa katarungan ni Ingles. Ginagamit niya ang kanyang sibat para ilipat ito sa space at tinamaan si Ingles. Ito ay sobrang hindi inaasahan na hindi nakaiwas si Ingles, ngunit doon pa lang siya unang tinamaan ni Sistia. Dahil sa lalong madaling panahon, si Ingles ay gumagamit ng Aether upang harangan ang mga pag-atake ni Sistia at madaling talunin siya. Natatakot mahuli si Sistia dahil may isang taong kinatatakutan niya. Matapos talunin ang iba pang mga dating kabalyero, sinabi ni Rufina kay Ingles ang tungkol dito. Gayunpaman, gamit ang pagkakataong ito ay ginawang bihag ni Sistia si Rufina. Hinihiling niya kay Ingles na palayain siya, pagkatapos ay pakakawalan niya si Rufina. Sinabi sa kanya ni Ingles na siya ay malaya. Ngunit bago umalis si Sistia, sinabi sa kanya ni Ingles na maaari niyang labanan siya kung kailan niya gusto, at kung matalo siya, maaari pa siyang umalis ng walang anumang problema. Gayunpaman, kung maglakas loob siyang hawakan si Rufina, walang awang sisirain siya ni Ingles. Nang maglaon, ipinakita ni Cyrene ang kanyang pasasalamat kina Rufina at Ingles sa pagtulong sa kanya. Dinala niya sila sa basement at ipinakita sa kanya ang isang magic circle na sumisipsip ng mana ng mga tao. At pagkatapos maabot ang mga limitasyon nito, ito ay lulutang at magko-convert sa Highland. Gayunpaman, ang mga taong kasalukuyang nakatira ay kailangang umalis o maging mga alipin ng mga Highlander. Dahil Highlander din si Cyrene, tinanong ni Rufina ang dahilan kung bakit niya ibinabahagi ang sikretong ito. Bilang isang Panginoong may lupa, nais ni Cyrene na mabuti para sa kanyang mga tao at handa pa siyang lumaban sa mga Highlander. Ngunit para dito kailangan niya ng tulong. Matapos ang malalim na pag-iisip, pareho silang pumayag na magtiwala at tumulong kay Cyrene sa digmaang ito. Sa gabi, medyo nahihilo si Cyrene, kaya siya ay lumabas at biglang naging isang Magicite Beast. Ang lahat kasama sina Ingles at Rufina ay inalerto at pumunta upang suriin ang sitwasyon. Doon, nang makita nila ang marka sa Magicite Beast, napagtanto nila na ito ay si Cyrene. Nagtataka si Ingles, sino kaya ang nagbigay sa kanya ng Prism Powder. Lumabas ang isang babae na kanina pa naghain sa kanila ng tsaa at ipinakita ang kanyang kaligayahan tungkol sa pagiging Magicite Beast ni Cyrene. Ang kanyang anak ay pinatay sa pamamagitan ng mga kamay ng Highlanders, at upang ipaghiganti siya, kumuha siya ng Prism Powder mula sa Steel Blood Front at inihalo ito sa tsaa ni Cyrene. Nagpaputok si Cyrene ng pulang beam patungo sa kanya na nagresulta sa agarang kamatayan. Sinabi ni Ingles sa gwardya na i-escort ang mga tao palabas ng lungsod, habang haharapin nila si Cyrene. Biglang tinusok ng sibat ang kanang balikat ni Cyrene at lumitaw si Sistia. Binalaan ni Ingles si Sistia na huwag saktan si Cyrene. Isang misteryosong lalaki ang gumagawa ng kanyang pagpapakita. Nagulat si Ingles dahil hindi niya ma-detect ang presensya nito. Ipinakilala ng misteryosong lalaki ang kanyang sarili bilang pinuno ng Steel Blood Front at walang pangalan. Binalaan niya si Ingles na huwag makialam sa kanyang trabaho at sinabihan siyang lumayo. Ayaw ni Ingles na masaktan si Cyrene, kaya nang sumubok ulit si Sistia na umatake, sinubukan siyang suntukin ni Ingles gamit ang Aether. Ngunit nagulat siya na hinarang ito ng pinuno. Kailanman sa buhay na ito, walang nakaharang sa Aether Fist ni Ingles. Nasasabik siyang malaman na may mga taong may ganitong uri ng lakas. Sinabihan ni Ingles ang pinuno na huwag atakihin si Cyrene, dahil may ideya siya na makapagliligtas kay Cyrene. Sumang-ayon ang pinuno sa kondisyon na aalis si Ingles sa lungsod na ito anuman ang maging resulta. Habang gusto niyang kanselahin ang Magic Circle, sumang-ayon din si Ingles. Binago niya ang Aether sa mana at pinagyelo si Cyrene. Pagkatapos ay gumamit ang pinuno ng Aether para bawasan ang laki ni Cyrene para madali siyang madala ni Ingles. Namangha si Ingles nang makita ang ibang tao na gumagamit ng Aether, dahil ang Aether ay isang bagay na natatanggap lamang mula sa mga Diyos. Iniisip niya kung ang pinuno ay katulad niya o ang Diyos mismo. Sinabi ng pinuno kay Ingles na si Cyrene ay hindi na makakabalik at hindi na magwawala. Gaya ng ipinangako, umalis si Ingles sa lungsod kinabukasan. At nakita natin, ang bagong itsura ni Cyrene pagkatapos matunaw ang yelo. Ang isang selyadong prismer ay iniingatan sa loob ng isang cathedral. Tuwang-tuwa si Ingles na makita ang kanyang unang prismer. Gusto niya itong labanan. Pumasok ang isang gwardya at binalaan sina Ingles at Rufina tungkol sa maraming Magicite Beast na nanggagalaiti sa lungsod. Kaya para sa kanilang kaligtasan, kailangan nilang manatili dito. Nasasabik si Ingles na hindi pinansin ang gwardya, mabilis na lumabas upang labanan sila. Sa kanyang paglalakbay, si Ingles ay malapit ng atakihin ng isang Magicite Beast. Gayunpaman, dumating ang isang batang babae na may espada at tinalo ang halimaw. Napansin ni Ingles na may high-class rune ang babae tulad ni Rufina. Binalaan ng dalaga si Ingles na tumakas, dahil baka makasama ito para sa tao na walang rune.
Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ipinakita ni Ingles ang kanyang lakas. Nagulat siya na masaksihan ang ganoong lakas mula sa isang walang rune. Humanga ang dalaga at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Leonie Ova. Sa palagay ni Ingles ay narinig na niya ang pangalang ito ngunit hindi niya ito maalala. Sama-sama, mabilis nilang pinupuksa ang mga natitirang Magicite Beast. Dumating din si Rufina para tulungan sila, at nakilala niya din si Leonie. Matapos makita ang mga Magicite Beast na kanilang natalo, dumating ang isang kabalyero at para sa kanilang pagsisikap ay nag-alok sa kanila ng gantimpala. Gayunpaman, si Rufina at Ingles lamang ang makakakuha nito, dahil hindi nila ito binibigay sa mga taong kamag-anak ng mga traidor. Hindi alam ang dahilan, tinanong ni Ingles ang kabalyero. Sinabi niya, ang babaeng ito ay kapatid ng dating banal na kabalyero na si Leon Otha, na nagtaksil sa bansa at tumakas. Pinatay niya ang isang Highlander at isang Inspector ilang taon na ang nakalilipas. Noon napagtanto ni Ingles kung bakit parang narinig na niya ang pangalan noon. Ngunit tila mali ang mga hatol na ipinataw kay Leon. Narinig ni Rafael, na ngayon ay 23 taong gulang na, ang sinasabi ng kabalyero tungkol kay Leonie. Sinabi niya sa kanya na huwag magsabi ng anumang masama tungkol sa kanya at pahalagahan ang kanyang pagsusumikap sa pagtalo sa mga Magicite Beast. Si Rufina, na nakita ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon, ay niyakap siya ng napakahigpit. Binati din siya ni Ingles. Nang makita kung gaano kaganda ang paglaki ni Ingles, pinuri siya ni Rafael. Ang kanyang kasamahan pagkatapos na sumaksi sa unang pagkakataon na pinuri ni Rafael ang isang babae, ay nagsimula ng panunukso sa kanya. Kahit na maraming mga batang babae ang nakasama na niya, hindi niya ito pinuri. Siya ay makikilala natin, ang kasamahan ni Rafael, si Ripple, ay isang hero menace tulad ni Eris. Habang kumakain, ikinwento ni na Ingles at Rufina kay Rafael ang nangyari sa lungsod ng Nova at tungkol kay Cyrene. Matapos ipagkanulo ni Leon ang bansa, nagpasya si Leonie na maging isang banal na kabalyero upang mahuli siya. At para doon, tulad ni na Ingles at Rufina, dadalo siya sa Royal Knights Academy sa kabisera ng lungsod. Ang bawat isa ay nakasaksi sa selyadong prismer na inalis mula sa cathedral, dahil naniniwala sila na ang dahilan kung bakit maraming Magicite Beast ang umaatake sa lungsod na ito ay dahil dito. Sa capital city, nakarating na silang tatlo at nag-aaral sa academy. Sa unang araw, tinanggap sila ni Prinsipe Wine at ipinaalam sa kanila kung gaano sila kahalaga para sa bansang ito. Pagkatapos ng prinsipe, si Miliera, ang punong guro ng akademya ang nagbibigay ng talumpati. Napansin ni Ingles na ang principal ay nagtataglay ng isang espesyal na klase ng rune tulad ni Rafael. Ibig sabihin malakas siya para maging Holy Knight. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinisimula ng principal ang orientation. Gamit ang kanyang special artifact class, lumikha siya ng isang gravity field. Lahat ay nahihirapang tumayo. Ang punong guro ay nag-spawn ng 3 halimaw. Kung maiiwasan ng mga mag-aaral na maalis sa loob ng 10 minuto, makakakuha sila ng libreng pagkain para sa buong buwan. Si Ingles at Rufina ay na-hype up na. Sinimulan na ng principal ang pagsasanay. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo ay inihagis ni Ingles ang bawat isang halimaw. Nagulat ang principal. Sa pag-aakalang ito ay isang swerte lamang, sinabi niya sa lahat na ito ay isang demonstrasyon pa lamang, at nag-spawn ng 3 pa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay itinapon din sila ni Ingles. Ngayon, nag-aalala ang principal. Dahil kung patuloy silang itatapon ni Ingles, ang akademya ay kailangang magbigay ng libreng pagkain sa bawat estudyante. Kaya pumunta siya kay Ingles at sinabihan siyang huwag sirain ang mga ito. At bilang kapalit, maaari siyang magkaroon ng libreng pagkain sa loob ng 3 buwan sa halip. Sumang-ayon si Ingles ngunit bilang kapalit, makakakuha din ng libreng pagkain sina Rufina at Leonie. Pumayag naman ang principal. Sa lalong madaling panahon, ang bawat mag-aaral ay nagsisimulang itapon ng mga halimaw, habang si Ingles na lang ang natitira. Ang lahat sa tabi ng punong guro ay humanga nang makita ang isang walang rune na babae na napakalakas. Pagkatapos kumain ng pagkain, papunta na sila Ingles at Rufina sa kanilang mga kwarto. Naasar ang isang estudyante at sinabihan ng principal na palitan ang kanyang kasama. Hindi siya maaaring gumugol ng 1 segundo sa isang batang babae na ang kapatid ay nagtaksil sa bansa. Hindi nasisiyahan si Rufina na marinig ito laban kay Leonie. Siya at si Ingles ay dumating upang iligtas si Leonie. Sinabi nila sa batang babae, na hindi makatarungan at retuhin ang taong tulad nito, na nagligtas sa lungsod mula sa napakaraming mga Magicite Beast. Sinabi nila sa principal na si Leonie ay mananatili sa kanilang silid mula ngayon. Kinagabihan, naging emosyonal si Leonie at nagpapasalamat sa kanila sa pananatili sa tabi niya. Kinabukasan ng umaga, nagulat ang lahat nang makita kung gaano karami ang kinakain ni na Ingles at Rufina. Isang batang lalaki at babae na kararating lang, nabigla rin nang makita ito. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang rati mula sa programa ng Escudero, at pram mula sa programa ng Kabalyero. Galing sila sa Alucard, ibang bansa.
Parang medyo nagseselos si Pram dahil kinakausap sila ni Ratty. Pagkatapos ng almusal, si Margos, ang kanilang practical instructor, ay ipinakilala ang kanyang sarili, at sinabihan sila na ngayon ay tuturuan silang magpalipad ng flying gear. Inutusan niya ang lahat na sundan siya sa flying gear dock. Gayunpaman, siya ay masyadong mabilis. Nagsisimulang tumakbo ang lahat ng mas mabilis hanggat maaari. Iniisip ni Ingles na magiging boring na tumakbo ng normal. Kaya nagpa siya siyang gamitin ang gravity field sa kanya, na ginamit ng principal kahapon. Sa ganitong paraan, magiging mas mahirap para sa kanya. Sa kabila nito, madali niyang nilalagpasan ang lahat. Pati yung instructor. Gulat na gulat ang lahat. Nang makita kung gaano kabilis si Ingles, humanga ang instructor. Pagdating nila sa flying gear dock, sumakay sila sa flying gear at nagsimulang sundin ang mga tagubilin. Makalipas ang ilang minuto, madaling lumipad si Ingles kasama sina Rufina at Leone sa kanyang likuran. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Ratty dahil mas mabilis siya kaysa kay Ingles sa pagpapalipad nito. Medyo naasar si Ingles at gumamit ng magic. Gamit ito, madali siyang nalagpasan. Sinabi ni Ingles kay Ratty na ayaw niyang natatalo. Humanga si Ratty nang makita kung gaano kaganda at kahanga-hanga si Ingles. Natulala na lang si Margos nang makita kung gaano karaming mga interesanteng estudyante ang dumating sa pagkakataong ito. Pinagalitan siya ni Pram dahil sa pagsasabi sa ibang babae na maganda kaysa sabihin ito sa kanya. Para sa huling klase, may lecture sila. At pagkatapos ng lahat ng mga klase, inanunsyo ng punong guro na ilang estudyante ang napili para sa isang espesyal na pagsusulit. Sila ay sina Rufina, Liselot, Leone, at Pram mula sa programa ng Knights, at si Ingles mula sa programang Squire. Ang bawat mag-aaral ay humanga dahil para mapili para sa isang espesyal na pagsusulit, kailangan mong magkaroon ng hindi kapani-paniwalang potensyal. Pinaliwanagan sila ng principal, iti-teleport sila sa isang espesyal na lugar na tinatawag na Labyrinth of Trials. Doon ay kinakailangan nilang gamitin ang kanilang pisikal at mental na lakas upang makumpleto ang pagsusulit. Habang nagsisimula ang oras, lahat sila ay pumasok sa pinto. Sa loob nito, nakikita ni Ingles ang bawat Magicite Beast at taong nakalaban niya hanggang ngayon. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang makakita ng mga alaala sa kanya bilang isang bata. At biglang nagsimula siyang makakita ng mga pangitain ng kanyang nakaraang buhay. Si Randall, ang tagapagmana ni Ingles at ang lalaking nakatakdang magmana ng kaharian pagkatapos ng kanyang kamatayan ay lumapit kay Ingles. Bigla niya itong inatake, gayunpaman, madali siyang natalo ni Ingles. Naiinip si Ingles, sa pag-iisip na ito na ba ang espesyal na pagsubok na kanilang pinag-uusapan. Pinasabog lang niya ang bubong. Doon niya nakita si Liselot, at nauunawaan na ang bawat palapag ay humahantong sa bawat kalahok. Nagulat si Liselot kung pinapayagan pa nga ba silang pasabugan ang bubong. Dahil walang mga tagubilin na huwag gawin ito, tinitiyak ni Ingles na magiging maayos ito. Tinanong niya si Ingles kung bakit galit si Rufina sa kanya. Sinabi ni Ingles sa kanya ang dahilan kung bakit galit si Rufina sa iyo ay dahil sa paraan ng pakikitungo mo kay Leone. Hindi niya kayang makitang nasasaktan ang taong mahal niya. Tinanggap ni Liselot ang kanyang kasalanan na sumobra siya at nangako na hihingi ng tawad kay Leone. Gamit ang kanyang gift, ibinuko ni Liselot ang kanyang mga pakpak at hawak si Ingles ay pumunta sa itaas na palapag. Doon ay nakita nila si Leone na nasa kanyang hamon. Siya ay lumalaban sa kanyang pamilya at sinusubukang maghiganti sa kanyang kapatid. Gayunpaman, tutol ang kanyang ama at inatake si Leone. Natigilan si Leone, at bago siya matamaan, sinipa ni Ingles ang kanyang ama at iniligtas siya. Hindi nagtagal ay nawala ang kanyang pamilya. Humihingi ng paumanhin si Liselot para sa kanyang bastos na pag-uugali. Pinatawad siya ni Leone. Lumabas sila sa isang pinto na nakita nila habang lumilipad. Nagulat ang principal nang makita silang lahat na magkasama. Dahil nakarating sila bago ang takdang oras, pumasa silang tatlo. Nakapasa din si Rufina. Gayunpaman, si Pram lang ang nabigo. Humingi ng paumanhin si Liselot kay Rufina at hiniling kay Leone na bumalik sa kanyang silid. Sa gabi, kasama ang lahat ng kanyang mga gamit, pumunta si Leone sa kanyang silid. Nagsisimula silang lahat ng maayos. Kinabukasan, sinabi ng principal kina Ingles at Rufina na imbitado sila sa isang party sa kahilingan ni Rafael. Ito ay upang ipagdiwang ang appointment ng isang bagong Highlander emissary. Sa tabi nila, sasali si Liselot dahil naruroon ang kanyang ama, na siyang chancellor. At sa kahilingan ni Liselot, imbitado rin si Leone. Sa bayan sa harap ng tindahan, inaalerto ang lahat tungkol sa maraming Magicite Beast na umaatake. Sa pagdating nila ay natalo na silang lahat ni Ares. Ang mga Magicite Beast na ito ay demi-human, na nakipag-ugnayan sa Prism Flow. Si Ripple ay isa ring demi-human, ngunit dahil isa siyang Hero Menace, sa ngayon, ayos lang siya. Makalipas ang isang linggo, sa gabi, handa na ang lahat. Nang makita kung gaano kaganda si Ingles, pinupuri siya ng lahat. Maging siya ay humahanga sa hitsura niya.
Hindi pa kumakain sina Ingles at Rufino mula umaga sa pag-asang makakain nila ang lahat ng masasarap na pagkain sa party. Pagdating doon ay sinalubong sila ni Rafael. Natulala siya nang makita kung gaano kaganda ang hitsura ni Ingles. Papuri niya sa kanya. Nang makitang gutom ang mga kapatid na babae, agad silang pumasok sa loob. Habang nagsisimula silang kumain, maraming Magicite beast ang lumitaw. Gulat na gulat ang lahat. Habang si Ingles ay malapit ng matamaan ng isa sa mga beast, si Rafael ay mabilis na lumapit sa kanya at sa kanyang nakakabaliw na bilis, natalo ang mga halimaw. Kumanga si Ingles nang makita kung gaano siya kalakas at kabilis. Tuwang-tuwang pinuntahan siya ni Ingles at hiniling na magkaroon siya ng tunggalian mamaya, nang walang pagpipigil. Ayaw ni Rafael na saktan si Ingles ngunit pumayag na magkaroon ng practice fight. Hindi masyadong nasisiyahan si Ingles na malaman na hindi siya lalaban ng buong lakas. Dumating ang punong guro at sinabihan si Rafael na tulungan si Prince Wine at ang Highlander Emissary, habang hinahawakan ng mga babae ang mga Magicite beast. Kinukuha ng lahat ang kanilang mga artifact at nilalabanan ang mga halimaw. Ayaw na guluhin ni Ingles ang kanyang damit kaya gumagamit siya ng pangmalayo ang pag-atake. Nagulat ang lahat nang makitang madali niyang ginagawa ito. Pagkatapos suriin ang kanyang ama, dumating si Lizelot at sinabi sa kanila ang tungkol sa kakaibang pagkilos ni Ripple. Nang makarating sila doon, laking gulat nila nang makita si Ripple na napapalibutan ng isang misteryosong magic field. Ipinaliwanag ni Ares na biglang nawalan ng malay si Ripple at nabalot ng isang magic field, at sa lalong madaling panahon pagkatapos ay ang mga Magicite beast ay lumitaw. Tinanong ni Prince Wine si Theodore, ang Highlander Emissary, kung may alam ba siya tungkol dito. Sinasabi niya na ito ay isang posibilidad, ang hierarchy ay kasangkot. Nalaman natin na ang Higher Land ay nahahati sa dalawang faction. Ang isa ay ang Grand Duchy, na nakikipagkalakalan ng mga artifact, flying gear, at iba pang teknolohiya sa Lower Land. At ang pangalawa ay ang Hierarchy, sila ay laban sa ideya na ibahagi ang kanilang teknolohiya sa atin. Ang parehong mga faction ay nagpapadala ng hero menace sa bawat bansa upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. At dahil si Ripple ay nilikha ng Hierarchy, naniniwala si Theodore na hindi na nila siya gusto at sinisira siya mula sa loob. Matapos malaman ang mga pangalan ni Ingles at Rufina, pinasalamatan sila ni Theodore sa pagligtas sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pareho silang nagulat nang malaman na kapatid niya si Cyrene. Nangako si Theodore na ibabalik ang kanyang kapatid sa kanyang orihinal na estado. Ngunit nang subukan niyang kunin si Cyrene, kinagat niya ang daliri nito. Galit si Cyrene nang makita ang kapatid at bumalik sa loob ng mga melon ni Ingles. Inaabisuhan sila ng punong guro tungkol sa paggising ni Ripple. Humingi ng tawad si Ripple sa nangyari. Hinihiling niya kay Wine na sirain siya kung sakaling patuloy na mangyari ang mga bagay na ito. Tumanggi si Wine dahil napakahalaga ni Ripple para sa depensa ng bansang ito. Iminungkahi ni Ingles na hayaan ni Prinsipe Wine si Ripple na manatili sa Akademya ng Kabalyero hanggang sa makahanap ng lunas. Hindi sumang-ayon si Rafael dahil nasa sentro ng lungsod ang Akademya. At kung ang mga Magicite beast ay makatakas, ito ay magiging lubhang mapanganib. Sang-ayon si Theodore kay Ingles dahil doon sa ilalim ng proteksyon ng principal, magiging ligtas si Ripple at sa laboratorio ng akademya ay mahahanap nila ang lunas nito. Nagustuhan ni Prince Wine ang ideya at sumang-ayon. Kinabukasan ng umaga, lahat ay nagsasanay. Napapagod na ang lahat. Gayunpaman, si Ingles ay ganun pa rin ang kanyang sarili. Sa loob ng akademya, ipinakilala ng punong guro ang lahat kina Theodore at Ripple bilang kanilang mga panauhin. Ipinakilala tayo kay Silva, isang third-year student na nag-iisang nagtataglay ng special classroom sa akademya. Nang malaman ito, si Ingles ay nasasabik at gustong makipaglaban sa kanya. Ang punong guro ay nagsasabi sa lahat na ang mga estudyanteng naroroon dito ay espesyal na pinili mula sa bawat baitang. At bawat koponan mula sa bawat baitang ay maghahalinhinan sa pagprotekta kay Ripple sa loob ng isang araw. Ang punong guro ay nagreregalo sa lahat ng mga espesyal na artifact na lumilikha ng isang barrier sa paligid ng Magicite beast. Ito ay upang matiyak na ang pinsala ay nasa pinakamaliit. Nang subukang kunin ni Ingles ang isa sa mga ito, walang pakundangan na sinabi sa kanya ni Silva na ito ay walang kabuluhan dahil hindi ito magagamit ng isang walang runa squire na tulad niya. Nagalit si Rufina, ngunit pinakalma siya ni Ingles. Idinagdag pa ni Silva na hindi nila kailangan ng squire na magiging pabigat lang, at ng kapatid ng isang traidor. Matapos makinig sa sinabi ni Silva, iminumungkahi ni Ingles na makipaglaban siya sa kanya para magkaroon sila ng pagkakataong patunayan ang kanilang mga kakayahan. Tumawa lang si Silva at sinabing hindi na kailangan. Sa kabilang banda, pagkatapos makinig sa sinabi ni Silva tungkol sa hindi kailangan ng squire, si Yua, isang second-year student, ay sumusubok na umalis dahil isa rin siyang squire. Sinabihan ng punong guro si Yua na manatili dahil kailangan nila ang kanyang lakas. Nalaman natin na nagkaroon ng mock battle sina Yua at Silva, kung saan nanalo si Yua.
At pagkatapos nito, pareho silang nagsimulang hindi magkagusto sa isa't isa. Si Ripple na biglang nakaramdam ng sakit ay nawala ng malay. Napapaligiran siya ng parehong magic field. At bago lumitaw ang mga Magicite Beast, naglagay ang principal ng barrier. Habang nagsisimulang lumabas ang mga Magicite Beast, bago gumawa ng anuman ang mga third year, madali silang pinabagsak ni Ingles. Hindi makapaniwala ang mga third year kung gaano kalakas at kaganda ang isang walang rune na squire. Kinuha ni Silva ang kanyang artifact at binaril ang Magicite Beast. Tuwang-tuwa si Ingles na makakita ng artifact ng baril. Sinabihan ni Rufina si Yua na huwag magdamdam sa sinabi ni Silva at tulungan silang talunin ang mga halimaw. Habang tumatalon si Ingles para talunin ang isa, nagulat siya nang makitang mas mabilis si Yua kaysa sa kanya. Kahit na gumagamit si Ingles ng gravity field sa kanyang sarili, si Yua pa rin ang unang tumalo sa kanya. Si Ingles ay nasa sabik at hiniling kay Yua na magkaroon ng labanan pagkatapos nito. Ayaw ni Yua na ikumpara ang lakas niya sa iba, kaya tumanggi siya. Sa tulong ni Yua at Ingles, sa napakakaunting oras ay natalo ang lahat ng Magicite Beast. Nang maglaon, hiniling ni Ripple kay Ingles na kalabanan siya pagkatapos sabihin ng principal at ni Theodore na gusto nilang makita kung sino ang mananalo sa pagitan nila. Hindi na makapaghintay pa si Ingles, napakasaya niya. Binibigyan ni Theodore si Leone ng mas mahusay na artifact matapos makita kung gaano kalaking pinsala ang natanggap ng gusali kanina. Kaya gamit ito, ang pinsala ay magiging 0, dahil lilikha ito ng pocket space. Ngunit ito ay para lamang kay Leone dahil sa pagiging tugma nito sa kanyang rune. Ang isang tunggalian sa pagitan ni Ripple at Ingles ay magiging isang mahusay na paraan upang makita kung gaano ito kaepektibo. Kaya ginagamit ito ni Leone. Medyo mahirap sa una, pero nagtagumpay siyang gawin ito. Magsisimula na ang laban sa pagitan ni Ripple at Ingles. Buong lakas ay sumugod si Ingles kay Ripple, ngunit lahat ng kanyang mga pag-atake ay iniiwasan. Umatras si Ripple at naglabas ng baril dahil hindi siya close-range fighter. Habang binabaril siya ni Ripple, pinalihis ito ni Ingles gamit ang kanyang ice sword. Ngunit aksidenteng napunta ang isa sa mga putok kay Rufina. Buti na lang at may harang ang principal, ligtas sila. Naglabas ng isa pang baril si Ripple at nagsimulang bumaril. Halos hindi ito maiwasan ni Ingles, kaya pinalihis niya ang mga bala kay Ripple. Sa sandaling mawala ng balanse si Ripple, sinusugod siya ni Ingles at pinalipad siya. Nang tatamaan na sana ni Ripple ang principal, napahinto siya ng barrier. Gayunpaman, ang barrier ay hinihigop niya. Sa pagtuklas na ito ay kakaiba, sinabi ni Theodore kay Ripple na subukang mag-absorb ng ibang artifact. Gayunpaman, nang sinubukan niyang i-absorb ang artifact ni Lizelot, hindi niya magawa. Pagkatapos ay sinabihan ni Theodore ang principal na gawin din iyon. At nakakagulat sa pagkakataong ito, ang mana ay hinihigop. Napagpasyahan ni Theodore na si Ripple ay idinisenyo upang makuha lamang ang kapangyarihan ng isang espesyal na rune. At kapag ang isang tiyak na halaga ng mana ay na-absorb, ang mga Magicite Beast ay lumalabas. Maya-maya, bumagsak si Ripple at nawala ng malay habang napapaligiran siya ng magic field. Hindi na kayang humawak ni Leone, at bilang isang resulta, ang pocket space ay naglalaho. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang napakalaking Magicite Beast. Nawasak ang kalahati ng gusali, ngunit gayunpaman, nasa sabik si Ingles na labanan ito. Habang ang Magicite Beast ay magpapasabog ng mga sinag ng init, binalot ni Ingles ang sarili ng Aether at sinipa ito sa kalangitan. Nang malapit na itong lumapag, ang lahat ay nabigla nang makita si Yua sa ibaba nito at sinubukan siyang bigyan ng babala. Ngunit sa madaling paraan, pinutol ni Yua ang halimaw sa kalahati at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Lahat ay namangha nang makita kung gaano siya kahanga-hanga. Pagkatapos ay nagising si Ripple. Humihingi siya ng tawad at nagpapasalamat sa lahat. Hindi nagtagal, dumating sina Eris at Rafael na may dala-dalang balita. Ang Venefect, ang kanilang kalapit na bansa ay lumabag sa mga hangganan, at inutusan ni Prinsipe Wine na ibalik si Theodore sa kastilyo para sa kanyang kaligtasan. Pagkalipas ng 2 linggo, sa kanilang paglalakbay, sinabihan sila ng prinsipal na pumunta sa kanyang silid. Doon ay binigyan niya si Rufina ng isang pinahusay na artifact na may second gift na ginawa ni Theodore. Sa tabi ng kanyang makintab na mga arrow, ang second gift ay may kakayahang magpagaling. Tuwang-tuwa si Rufina, biglang isang malaking pagsabog ang nangyari. Nang makarating ang lahat sa lokasyon, si Ripple ay walang malay. Ang mga third year ay nagsasabi na ang isang napakalaking Magicite Beast ay lumitaw ngunit nilabanan nila ito. Gayunpaman, sa proseso, si Silva ay malubhang nasugatan matapos niyang subukang protektahan si Narati at Pram mula sa pag-atake ng halimaw. Ginagamit ni Rufina ang kanyang bagong upgrade na artifact para pagalingin si Silva. Nang makitang nahihirapan si Rufina na panatilihin ito, tinulungan siya ni Ingles sa pamamagitan ng paglilipat ng ilan sa kanyang mana sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos naganap na gumaling si Silva, pinasalamatan niya sina Ingles at Rufina.
Nakatanggap ang principal ng notice mula sa Royal Guard, na gusto nilang bumalik si Ripple para mapalitan nila siya ng bagong Hero Menace. Parehong galit sina Ingles at Rufina at laban sa ideya. Tiniyak ng punong guro na lalaban sa Royal Guard para panatilihin si Ripple sa akademyang ito. Sa gabi, habang nasa daan sina Leone at Liselot, biglang inatake sila ng isang Magicite Beast. Ngunit sa kabutihang palad, sila ay nailigtas ng isang Lightning Beast. Nakilala ni Leone na ang Lightning Beast ay kapareho ng sa kanyang kapatid. Sinundan nila siya at dinala sa isang silid sa ilalim ng lupa. Laking gulat nila nang makita ang mga miyembro ng Steel Blood Front na nandoon. Nang walang pagpipigil, inatake ni Leone ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Liselot na magbigay ng ilang suporta, gayunpaman, pinigilan siya ni Sistia. Nagalit si Leone at sinabi nito na pagkamatay ng kanilang mga magulang, determinado siyang maghiganti para sa mga taga-Allman matapos silang ipagkanulo ni Leon. Ibinunyag ng pinuno na ang Allman ay inalok sa hierarchy ng Royal Court para maayos nila ang kanilang nasirang relasyon. Nabigla si Leone at tinanong ang dahilan nito. Ipinaliwanag ng pinuno na ito ay dahil ang tanging layunin ng Allman bilang isang lugar ay subaybayan ang nagyelo na prisoner. At ngayon pagkatapos na ilipat ang prisoner, ang lugar ay wala ng halaga. Inihayag ng pinuno na sa loob ng 4 na araw ay darating ang Highlander Emissary upang palitan ang Hero Menace, at sa araw na iyon ay papatayin siya ng Steel Blood Front. Tinanong ni Liselot ang dahilan ng pagsasabi nito sa kanila. Bago umalis, sinabihan sila ng pinuno na gawin ang lahat ng gusto nila maliban sa paglapit sa kanila. Bago umalis si Leon, pinuri niya ang kanyang kapatid na lumakas at ito ay nagpasaya sa kanya. Sa academy, ipinaliwanag nila sa principal ang lahat. Gumawa si Ingles ng isang plano at nagmumungkahi na sila ni Rufina ay pupunta sa kastilyo bilang isang katulong, at makikihalo upang protektahan ang Highlander. Nagustuhan ng principal ang ideya at binibigyan siya ng pahintulot. Pagkatapos ng 4 na araw, handa nang umalis sina Ingles at Rufina. Sa kastilyo, habang ginagawa ang trabaho ay sinusubaybayan nila ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Dumating si Haring Carius, pati na rin ang Highlander Emissary na si Lord Ivel. Sa kabila ng pagiging bata, naabot niya ang antas ng Archlord. Nagsisimulang pumalakpak ang lahat para sa kanya. Sinasabi niya sa lahat na sila ay mga hangal kasama na ang hari. Para lamang sa pagpapalit ng isang may depekto na Hero Menace, ang Highland ay tumatanggap ng Allman at mga resources nito. Nagpasalamat siya sa pagiging tanga nila. Nagsimulang tumawa ang hari at pinahahalagahan ang kanyang matalinong salita kasama ng mga tagapakinig. Ayaw masira ng hari ang relasyon sa Highland kaya naman nilunok ang mga bastos na salita ni Ivel. Gayunpaman, hindi gusto ni Rufina ang masamang ugali ni Ivel. Biglang, ang kastilyo ay inaatake ng maraming Magicite Beast. Sinimulan silang talunin ni Ingles. Gayunpaman, natigilan siya nang makita ang kakaibang pag-atake na ginamit ni Ivel sa Magicite Beast. Ginagamit ng isang guard ang pagkakataong ito at inatake si Ivel. Ngunit ang kanyang pagsisikap ay hinarang ni Ingles. Ang bantay ay isang assassin mula sa Steel Blood Front. Ginamit muli ni Ivel ang kakaibang mahika at hinati siya sa kalahati. Hinala ni Ivel na ang hari ang nasa likod ng pag-ataking ito. Si Haring Carius ay nasa pagpapanik at tiniyak na kagagawan niyon ang Steel Blood Front. Sinabi ni Ivel na kahit sino ang nasa likod nito, dahil sa kawalan ng kakayahan ng hari, ay inatake siya. Kaya para magsisi, hiniwalay ni Ivel ang kanang braso ng hari. Ang mga gwardya ay nasa isang pang-atake na posisyon upang salakayin si Ivel. Gayunpaman, pinagbantaan sila ng hari na huwag galawin ang Highlander o papatayin niya ang bawat isa sa kanila. Umatras ang mga guard. Sa puntong ito, parehong nasa malalim na pag-iisip sina Ingles at Rufina. Nagtataka sila kung tama ba ang ginagawa nila sa pagprotekta sa Highlander o hindi. Sa tulong ng healing gift ni Rufina at kaunting suporta mula kay Ingles, ganap na gumaling ang braso ng hari. Walang pakialam si Ivel. Gayunpaman, bilang kapalit sa pagpapagaling sa braso ng hari, kukunin niya ang kamay ng iba. Kaya, inaalok ni Ingles ang kanyang braso. Dahil sa ganitong paraan ay masusuri niya ang misteryosong kapangyarihan na taglay niya. Habang sinusubukang gamitin ni Ivel ang kanyang kapangyarihan, laking gulat niya nang makitang hindi nakakaapekto kay Ingles ang kanyang pag-atake. Ang dahilan ay tinatakpan ni Ingles ang sarili ng Aether. Ngunit nagulat pa rin siya nang makitang sinisira ni Ivel ang damit. Sa pagmamasid, napagpasyahan niya na si Ivel ay hindi gumagamit ng mana. Nagsimulang magpanik si Ivel at ipinahayag na gumagamit siya ng mana refinement. Pinapataas nito ang kadalisayan at kahusayan ng mana. Itinuro si Ingles, hinihingi niya ang pangalan nito at ang kapangyarihang ginagamit nito. Sinabi sa kanya ni Ingles na siya ay isang part-time na kasambahay, na narito upang kumita ng pera. Alam ni Ivel na nagsisinungaling si Ingles, kaya inutusan niya itong atakihin siya para malaman niya kung anong klaseng magic iyon. Sinabihan ng hari si Ingles na huwag atakihin ang isang Highlander kahit gaano pa niya ito pilitin. Ipinakita ni Ivel ang kanyang pagkadismaya sa hari.
Tinatawag niya itong tanga sa pagsisikap na maging buntot kahit na sa ganitong sitwasyon. Ibinunyag ni Ivel na wala siya rito para palitan ang Hyrule Menace o ayusin ang ugnayan ng bansang ito sa Highland. Ang punong Hierarchy ay galit tungkol sa Stillblood Front. At para harapin ito, inayos niya ang exchange event na ito para mag-set up ng bitag para sa kanila. At sa sandaling iyon, sa labas, ang isang napakalaking battleship ay lumapag. Alam ni Ivel na ito ang Stillblood Front at handa siyang harapin ang mga ito. Pinayagan ni Haring Carius si Ingles na salakayin si Ivel matapos silang ipagkanulo ng Highland. Tuwang-tuwa si Ingles at sinabihan si Ivel na maghanda. Naglagay siya ng isang hindi nakikitang barrier sa paligid niya. Sa sandaling pasukin ito ni Ingles, hihiwa-hiwain siya sa piraso. Kahit na hindi ito nakikita, nabigla si Ivel nang malaman niyang nakikita ito ni Ingles. Inilipat niya ang magic ng barrier sa kanyang braso. Ngunit bago siya gumawa ng anuman, sinugod siya ni Ingles. Mabilis niyang sinipa at pinalipad siya sa langit. Inutusan ni Haring Carius ang mga gwardya at si Ingles na salakayin ang Stillblood Front at tulungan ang Highland. Hindi niya hahayaang lumala pa ang kanilang relasyon. Kinaladkad ni Ingles si Rufina at umakyat sa barkong pandigma. Si Rufina ay bumaril ng mga arrow at sinusubukang i-distract ang mga ito habang si Ingles ay pumupunta upang sirain ang battleship. Nagpasabog ng Aether Strike si Ingles. Gayunpaman, nabigla siya nang makitang naharang ang kanyang pag-atake. Ngunit nang nakita niya ang pinuno, naiintindihan niya ang dahilan. Habang nakikipag-usap ang pinuno kay Ingles, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na patuloy na salakayin ang barko ng Highland at ang kanilang mga tropa. Tinanong ng pinuno si Ingles tungkol sa Highlander emissary. Humingi ng tawad si Ingles dahil hindi rin niya alam. Naramdaman ng pinuno na lumakas si Ingles at pinupuri siya. Nang walang ibang pagpipilian, naglaban sila. Sa panahon ng laban, nasaksihan ni Ingles ang nakakabaliw na bilis at lakas mula sa pinuno. Nabigla siya nang sabay na gumamit ng Aether Sword at Aether Shield ang pinuno, kahit siya ay hindi pa magawa ito. Matagumpay na naitulak siya pabalik ni Ingles at naipadala ang isang Aether Strike. Gayunpaman, ito ay naharang. Saktong dumating si Ivel. Galit siya sa ginawa ni Ingles sa kanya. Ngunit nang makita niya ang pinuno ng Stillblood Front, nakalimutan niya ang lahat tungkol dito. Binabalaan ni Ingles si Ivel na ang Stillblood Front ay gustong tapusin ang kanyang buhay at iminumungkahi sa kanya na lumayo. Hinihintay ni Ivel ang pagkakataong ito at nasasabik siyang ipakita ang kanyang lakas laban sa pinuno. Maya-maya ay dumating na rin si Sistia. Ginawa siyang sandata ng pinuno. Hindi alam ni Ingles kung paano nangyari pero excited siya. Sa akademya, ipinaalam ni Silva sa lahat na ang mga tropa na sinadya upang kunin si Ripple ay bumalik sa kastilyo pagkatapos ng ilang pagsabog. Sa paghahanap ng tamang sandali, sinimulan ng punong guro ang operasyon upang palayain si Ripple mula sa kanyang sakit. Binuksan ni Leone ang pocket space. Si Silva at ang punong guro ay nagsimulang magpakain ng kanilang mana kay Ripple. Plano nilang bigyan ng sapat na mana si Ripple para wala ng Magicite Beast na mailalabas. Hindi nagtagal ay nawalan ng malay si Ripple at nagsimulang lumitaw ang mga Magicite Beast. Pagkaraan ng ilang minuto, pagod na si Leone at nawala ang pocket space. Dalawang Magicite Beast ang natitira pa. Pinuntahan sila ni Yua at Liselot upang salakayin sila ngunit nabigla sila nang makita silang gumagamit ng isang beam. Sa sandaling iyon, maraming Lightning Beast ang dumating at inaatake sila. Dumating na si Leon. Nagbibigay siya ng tool sa pagpapagaling at sa hindi kapani-paniwalang epekto nito, lahat ay gumaling. Nagalit si Leone at nagtanong kung bakit siya nandito. Ipinaliwanag ni Leon na pinahintulutan siya ng kanyang pinuno na protektahan ang mahalaga sa kanya. Tinitiyak niya sa lahat na hindi siya naririto para labanan sila, kundi para tulungan sila. Kahit na ipinakita ni Leone ang kanyang galit, sa katotohanan, natutuwa siyang makitang bumalik ang kanyang kapatid. Hiniling niya kay Leone na itaas muli ang pocket space. Bumukas ang pocket space at ngayon ay sinimulan na rin ni Leon na ipa-absorb ang kanyang mana kay Ripple. Sa pagkakataong ito, isang malaking pagsabog ang nagaganap. At sa halip na maraming Magicite Beast, ito ay isang Prismer. Lahat ng tao sa battleship ay nakikita ito mula sa malayo. Napansin ni Ingles ang Prismer at gustong-gusto itong labanan. Napakalaki ng Prismer. Nag-aalala si Rufina na makita itong lumitaw malapit sa akademya. Kahit na ito ay isang Prismer, sinabi sa kanila ng pinuno na hindi pa ito nakukumpleto. Nasa dilema si Ingles kung sino ang lalabanan niya. Pinagalitan siya ni Rufina at sinabihan siyang tulungan agad ang lahat sa akademya. Naglagay si Ivel ng harang sa paligid niya at nagmamadaling lumapit sa pinuno. Gayunpaman, sa nabagong sandata, ang pinuno ay madaling lumagpas sa barrier ni Ivel. Sa maraming mga hit, ang katawan ni Ivel ay nagsimulang maglaho at sa wakas, nawala ito. Gulat na gulat si Ingles. Sa pamamagitan nito, natapos ang misyon. Si Sistia ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at kasama ang pinuno ay tumakas. Sina Ingles at Rufina ay gumagamit ng flying gear at nagmamadaling pumunta sa akademya.
Sa akademya, naglagay ang punong guro ng isang barrier, at ginulo ni Yua ang Prismer, habang si Leon ay nag-iipon ng enerhiya para salakayin siya. Kahit buong lakas ni Leon, hindi nasaktan ang Prismer. Inatake din ni Yua ang Prismer, gayunpaman, nagsimula siyang masiksik sa loob ng Prismer. Pinalibutan ng principal si Yua ng barrier para protektahan siya. Ang Prismer ay nagpasabog ng malakas na beam kay Leon. Kahit na hinaharangan niya ito, sa kasamaang palad, ang kanyang baluti ay walang silbi. Sa oras na ito, nasa loob na ng katawan ng Prismer si Yua. Sinabihan ng punong guro ang lahat na pumasok sa pocket space. Siya at si Leon ang kukuha ng Prismer ng mag-isa. Ang punong guro ay naglalagay ng isang barrier sa paligid ng Prismer upang pigilan siya na magdulot ng higit pang pinsala, at hinarap siya ni Leon. Nagising si Ripple. Matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon, sinabi niya kay Leone na alisin ang pocket space. Halos hindi na makatagal si Leon at ang principal, habang inaatake ni Ripple ang Prismer. Gayunpaman, hindi ito masyadong epektibo. Niligtas ni Ripple si Silva, ngunit siya ay nahuli ng Prismer. Nagsisimulang durugan siya ng Prismer. Sa kabutihang palad, nakawala si Ripple mula sa pagkakahawak ng Prismer, ngunit ngayon siya ay nasa kanyang limitasyon. Pagkatapos, pinaralisado ng principal ang Prismer ng ilang minuto. Nag-aalala si Silva kay Ripple. Katulad ng pagtulong niya sa kanya noong bata pa siya, gusto rin niya itong protektahan. Namangha si Ripple nang makita kung gaano kalaki ang paglaki ni Silva mula noon. Biglang nagsimulang mag-transform si Ripple bilang isang sandata, habang sinabi sa kanya ni Leon na itigil ito dahil napakabata pa ni Silva para hawakan ito. Si Ripple ay nalilito at ipinaliwanag na hindi siya ang gumagawa nito, dahil ito sa kagustuhan ni Silva na protektahan siya. Nagiging baril si Ripple, habang nararamdaman ni Silva ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Siya ay sapat na confident na matatalo kahit na ang isang Prismer. Ang Prismer ay nakalaya mula sa paralisado at nagsimulang tipunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang solong magic beam. Sinubukan ni Leon na pigilan si Silva sa paggamit nito, ngunit itinulak ni Silva si Leon sa isang tabi. Bago bumaril si Silva, sinira ni Ingles ang barrier at pinatulog siya. Si Ripple ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nagsisimulang maglaho ang barrier dahil kay Ingles. Ipinakita ng principal ang kanyang pag-aalala at sinabihan si Ingles na gumawa ng isang bagay para sa Prismer. Sinipa ni Ingles ang Prismer sa langit. At habang ang Prismer ay nahuhulog, siya ay bumaril ng isang magic beam, sa kabutihang palad ay pinalihis ito ni Ingles. Sinabi ng principal kay Ingles ang tungkol kay Yua. Nagmamadali si Ingles para iligtas siya, ngunit sa hindi kapani-paniwalang lakas at bilis, hinaharangan ng Prismer ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay umaatake din ang Prismer. Nagulat ang lahat nang makitang si Ingles ay nakikipagsabayan sa Prismer. Sinusuportahan ng lahat si Ingles, at habang ginugulo ang Prismer, muli siyang sinipa ni Ingles sa langit. At sa buong lakas niya ay gumagamit siya ng Aether Breaker. Ang Prismer core ay nawasak, at tuluyang natalo ang Prismer. Buti na lang at ligtas din si Yua. Matapos itong talunin, gutom na gutom si Ingles. Gayunpaman, siya at si Refina ay nalulungkot nang malaman na wala na ang cafeteria. Pagkalipas ng ilang araw, si Ingles at Refina ay tinawag ng hari para sa pagtalo kay Idol at sa pagtaboy sa Stillblood Front. Pagkatapos, ginagawa ng hari si Ingles na pinuno ng maharlikang bantay. Napalunok si Ingles. Binabati siya ng lahat. Gayunpaman, tumanggi siya sa posisyon. Gulat na gulat ang hari. Ngunit sa kabila nito, kalaunan ay ginagantimpalaan niya silang dalawa sa pinakamasarap na pagkain. Dinadala nito ang pagtatapos ng Reborn to Master the Blade Season 1. Salamat sa panunood. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa bago nating videos. Si Rayma ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng tatlong kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya.
Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa ring namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hios. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang isang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asul at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asul, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hios at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hios na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon.
Tinanong siya ni Elia, paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raima na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers, at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay, at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit patungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong 2 uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang goblin's grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpasya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolde para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang mag-chant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay.
Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfol, at ang pamilya ng Duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga istatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa Scavenger at sa Cleaner Slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elio ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng Duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumanggo sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurers guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang i-shoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimulan niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluhin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas.
Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang Catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raimo sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raimo na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raimo na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raimo sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia, at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon, at walang sinuman ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng Duke at ang guildmaster, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raimo sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga istatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng Duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Hiniling niya sa kanila na magtipon ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sinumang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raimo kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika, na tinanggap ni Raimo. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elio na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala.
Samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yun, hiniling niya na turuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng Firewall, Ice Arrow, Water Spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Elia at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawan ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Elia na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Ginagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa di kalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugaran ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins.
Nagpasya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at spatial magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elia sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 na taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ng tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling punan nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang phenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon nitong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpasya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad.
Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknik sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng dalawang perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan, dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpasya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpas siyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Tumingon siya sa isang sulok, at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng isang 11 taong gulang na bata, gaano man siya ka-successful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na inupahan ng kalapit na bansa.
Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na syempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa bamboo forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang healing slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang bamboo forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na 3 babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang bamboo forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa bamboo forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raima na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisipsip ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elia, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palaka sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada,
Sinusubukang supulan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretso patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga istatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito, na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limberbird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, siyam na iba't ibang limberbird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Raima na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limberbird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang nightmare bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang phantom limberbird. Ito ang katapat ng nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang ika-10 kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang 2 sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon. Dito nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito. Salamat sa panunood.